Hello guys, good morning at in today's video tayo po ay mag-unbox po ng ating bagong MPPT. Ito po ay 50 ampere na MPPT at mas mura sa mga ibang brand na like SRNE at PowerMar. Tara at i-unbox na natin ito. Okay. Ito po ay pwede sa 12 volts, 24 volts at 48 volts. So sa murang halaga guys, marami ng system ang pwedeng magamit mo dito. Kaya ito yung tinry ko ring bilhin dahil mura na at wide yung kanyang system voltage. Ayan guys, so meron lang konting tama yung kanyang box, no? At so far maganda yung kanyang packaging. Ayan, merong solar charge controller MPPT at meron din dito sa likod niya ay sa ilalim ng box meron siyang schematic at dito sa gilid ay ganun din at ito yung harap. Okay, at buksan na natin guys. Ayan, oh nice, meron siyang screws at yung mga stock at meron ding styrofoam para sa protection po ng solar panel during delivery. Ito, may dalawa. So, kukunin natin. Ayan. Ayan po. Ito po ay 50 ampere. So, napakalaki. Isang dangkal ko po yung solar charge controller. Malaki siya. So, merong variant na ito guys na meron natang wifi yon. Yung pinili ko is wala ng wifi kasi no need naman yung wifi sa akin, hindi ko na needed na access dito sa MPPT kasi meron din naman sa interface, may kita mo naman yung kanyang harvest. So, hindi naman every time palagi mo siyang titignan. At dito sa gilid nandito yung kanyang system pala. Ano lang pala to guys, 12 volts tsaka 24 volts. Tapos ang ano niya, ang current niya is, sorry, baliktad. Rated current niya is 50 ampere. Max PV voltage niya 100 volts. Input power kapag 12 volts ay 600 watts. Kapag naman 24 ay kaya niya hanggang 1200 watts. Heatsink niya sa likod, napakalaki. Meron siyang heatsink at the same time meron din siyang dalawang fan. So maganda ito guys, no? Maingay lang kasi may fan, pero at least yung kanyang heat na pantanggal ng init dun sa loob ng MPPT ay dalawa yung kanyang instrumento, isang heatsink at dalawang exhaust fan. Okay, tapos dito naman sa screws, ito yung sa panel, dalawa sa panel, dalawa sa battery at dalawa sa load. Tara at wait, check muna natin yung kanyang manual. Sa manual niya naman po, meron dito iba't ibang model. Dun sa binilihan ko, ilalagay ko na lang po yung link sa Shopee. Kompleto sila, meron silang 10 ampere, 20, 30, 40, 50 at 60. Sa ibang brand kasi 40, 60 lang tsaka 30. At ayan, meron dyan yung kanyang instruction manual. Ayan po. Tara, i-try na natin ito. At tingnan natin kung maganda ba siyang humarvest, lalo na't makulimlim ngayon. Tingnan natin yung performance niya. Okay, bali bago muna pala natin ito i-testing ay bubuksan po muna natin ito para makita natin yung loob. Okay guys, so natanggal na natin yung mga screws. 6 lang na screws yung tinanggal natin dun sa likod. Tapos ito na siya. Ayan, I think ito yung kanyang transformer. Ayan, dalawa. Dahil 50 ampere ito, dalawa yung kanyang transformer. Hindi ko alam sa ibang ampere niya, kung ibang model kung ano rin ba to, dalawa din, kung dalawa din. Pero ayan, ito malalaki yung kanyang capacitor. Ayan, tapos meron dalawang capacitor dito. Tapos fuse, yung fuse niya nakahinang. Ayan, tapos yan, wala naman na iba. Yung fan, ito yung dalawa. Ayan, tapos yung sa screen niya, yung model ng board ay 20 AYLM6024.
V11 Wi-Fi. Pwede itong mag Wi-Fi. Hindi ko lang sure, no. Baka may module na kailangan pang ihinang dito para magka Wi-Fi siya. Anyway, hindi naman natin masyadong ginagamit yung Wi-Fi, no, kasi kapag ito na deploy na at nakita natin na magandang harvest, hindi naman natin kailangan i-monitor masyado ito. Magiging unattended na ito na setup. Okay, so ayan guys, pakita ko lang yung laman ay, no, nung MPPT sa loob. So far maganda naman yung kanyang build sa loob. Ano nga ba yung makikita dito? Ay, meron palang mga MOSFET dito sa ilalim guys. Wait, tingnan natin yun. Ayun, may mga MOSFET dito sa ilalim, which is nakadikit na siya doon sa mismong heatsink. Makita nyo ito. Ayan, may mga MOSFET siya sa ilalim. Nakatikit na siya doon sa may heatsink, at syempre maganda ang heating dissipation nito. Oops, natanggal yung fan. Bali yung fan pala nito is hindi nakalock. Nakaganon lang siya. Pwede mo siyang hilain. Ayan. Yung kanyang fan ay 12 volts DC. I think papasok sa loob yung higop ng hangin. Check natin guys. Okay guys, bali test na natin yung fans kung saan ba papunta yung hangin. Okay. So guys, yung buga ng hangin is dito pa. Usually kasi yung mga gantong fan, kung saan yung sticker, doon yung buga ng hangin niya. So pahigop to, dito umihigop, dito naman palabas. Ayan guys, palabas yung kanyang hangin. Ayan. So ayan po, yung kanyang hangin pala ay higop siya sa labas, papasok doon sa loob. Bali, yung gagawin nyo dito guys, para maiwasan natin yung alikabok, maglalagay kayo ng filter dito sa itaas na bahagi. Ito, maglalagay kayo ng filter dyan, yung aircon filter, para pagka humigop ng hangin, at least masala nyo yung alikabok. Okay, so patayin na natin to. Loadin ko lang. So far, hindi naman masyadong maingay yung fan. Yung kanyang bago pa naman kasi ito. Hindi siya masyadong maingay. Parang ano lang din, sa Zamdon. Mas mahina pa ng konti dun sa Zamdon. Isang fan, pero isang fan pa kasi nang gumagana. But I think halos katulad na sila ng Zamdon, yung lakas ng fan, dahil nga dalawa ito. Tara, balik na natin to at subukan na natin ito sa ating system. Ayan guys, magandang umaga po sa inyo lahat, no? At medyo makulimlim ang araw natin ngayon. Ngayon po ay alas 8 na ng umaga, 8:18 pasado na. Okay, so check natin yung harvest nung awiyang na MPPT tsaka yung 580 watts na solar panel sa gantong sikat ng araw. Okay, tara. Hali guys, ayan, naikot talaga yung fan niya, no? Medyo mainit siguro sa loob. Wait lang, kapain ko lang dito. Yan, hindi naman masyadong mainit pala guys. Bali, nasa 11.3 ampere lang din yung na-harvest niya. Plus 8 na po na umaga yan. Pero yung fan niya rin, maandar siya. Check natin kung may nilagay ba dito na temperature. Bali, wala siyang nilagay na temperature guys. Check lang dito. Ang harvest niya mula nang nag-deploy natin to 1.6 kilowatt na.
Magkalas 8 pa lang ng umaga, nakaka-harvest na siya ng 11 ampere. At umiikot na rin yung fan. Ayun, meron pala 32 degrees. So sa 32 degrees ay umiikot na yung fan niya, which is okay lang naman kasi para din naman hindi uminit yung hindi na agad uminit, maiwasan na agad uminit yung mga MOSFET niya sa loob, kaya mga component niya sa loob. Bali, ito pala yung inverter guys. Ito po ay Zamdon and 13.2 volts.